Maganda ang sikat ng araw at mayumi ang ihip ng hangin sa rooftop ng isang gusali kung nasaan si Sofia. Rooftop ang paborito niyang lugar para gawin ng trabaho. Nice view, Mr. Mansalapis. Nakangising sabi ng dalaga habang nakasilip sa hawak na rifle. Nakikita niya mula roon ang nagaganap na campaign parade ng negosyante. Tatakbo ito bilang gobernador ng lalawigan. Nakangiti itong kumakaway sa mga tao na parang kay bait tingnan. Ganoon naman ang karamihan sa mga politiko kapag malapit na ang eleksyon. Lahat ay mababait, pero hudas din kapag nasa pwesto na. Isa si Mansalapis sa mga hudas na kailangan niyang alisin sa mundo. Hindi pa ito nakakaupo sa pwesto, pero marami na itong pinapahirapan sa mga iligal na negosyo. Paalam sa'yo, Mansalapis. Sa kabilang buhay ka maghasik ng kahudasan at baka maagaw mo pa ang trono ni Satanas sa impyerno. Muli niyang sabi bago kalabitin ang gatilyo ng rifle. Walang mintis ang bala ni Sofia at patunay na tagumpay ang misyon ng magkagulo ang mga tao. Nataranta rin ang mga bodyguard ni Mansalapis. Siya naman ay sumisipol pa habang binabalik ang baril sa bag. Ang ganda talaga ng araw, kasing ganda ng babaeng nag-iisa sa rooftop. Great job, shooter. Puri niya sa sarili. Paalis na si Sofia sa rooftop nang marinig niya ang tunog ng cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya yon at sinagot ang tawag. Shooter naman, bakit sa katirikan ng araw mo ginawa ang misyon? Paano kung may nakakita sa'yo, ha? Malilintikan tayo sa ginagawa mo. Kaagad na sermon ng lalaki sa kabilang linya. May tamang oras ba ang kamatayan, Manong? Ang mahalaga naman ay natapos ko ang misyon, di ba? Hindi yun ang pinupunto ko, shooter. Kumakalat ngayon sa telebisyon na balita tungkol sa nangyari kay Mansalapis. Ang bilin ko sa'yo, tahimik mong gawin ang misyon. Iniiwasan natin na malaman ng publiko ang tungkol sa atin, lalo na ang tungkol sa'yo. Paano ng negosyo kapag nahuli ka? Ayon, lumabas din ang katotohanan sa bibig mo, Manong. Hindi ka nag-aalala sa akin dahil mas nag-aalala ka na mawala ang negosyo mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahuhuli. Ikaw ang nagsanay sa akin para maging matinik na sniper. Isa pa, may malaki ka namang sponsor. Kayang-kaya kanyang saluhin. Sagot niya bago buksan ang pinto palabas ng rooftop. Napansin agad ni Sofia ang umaangat na numero ng elevator patungo sa rooftop. Nagtaka siya nang lumabas doon ang grupo ng mga kalalakihan. Wala ang eksaktong bilang ng mga ito at pawang mga armado. Kaagad itinutok ng mga ito ang baril sa kanya. Sigurado siya na hindi ito ang mga bodyguard ni Mansalapis at mas lalong hindi ito mukhang mga pulis. Ibaba mo mga armas mo at sumama ka sa amin. Utos ng isa sa mga lalaki. Manong, may problema ako rito. May mga armadong kalalakihan na humarang sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na narito ako. Imposibleng ginamit nila ang CCTV dito dahil sinira ko yun kanina. Mahina niyang sabi sa matanda sa kabilang linya. Pasensya na, shooter. Sumama ka na lang sa kanila. Anong ibig mo sabihin, Manong? Kilala mo ba ang mga lalaking to? Nagtataka niyang tanong. Hindi ako magsisinungaling sa'yo, shooter. Sinabi ko sa kanila kung nasan ka. Bukod sa'yo, may iba pa akong kilala ng mga hitman at isa sila sa mga grupong kumikilos para sa akin. Tama ka. Hindi ko hahayaan na mawala ang iniingatan kong negosyo. Alam kong hindi rin magtatagal ay mahuhuli ka rin ng mga pulis dahil sa ingay ng ginagawa mo tuwing may misyon ka. Pagka na tumawa si Sofia, hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ganito mo ba ako ididispatch siya, Manong? Ikaw ang tinuturing kong pamilya simula nang mamatay ang mga magulang ko. Ginawa ko lahat ng mga inutos mo. Tapos ngayon babaliwalain mo ako? May hinanakit niyang sabi. Trabaho lang, shooter. Walang personalan. Una-una lang yan. Ang mauna ay panalo at uunahan na kita bago mo pa ako try rin. Nainis si Sofia at hindi na rin siya nagmatigas. Hindi niya ugaling mapagsiksikan ng sarili sa mga taong ayaw sa kanya. Kung ganon, wala na ring silbi kung mag-uusap pa tayo, Manong. Ikaw na rin mismo ang gumawa ng rason para maging kaaway ang tingin ko sa'yo. Make sure na magaling ang grupong kinuha mo para iligpit ako. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, babalikan kita at hindi mo gugustuhin na ako ang kaaway mo. Simula sa araw na to, hindi na tayo magkakilala. Seryoso niyang banta sa matanda bago ihagis ang cellphone sa semento. Nasira yon at napansin pa niya ang tracking device sa likuran niyon.
Pesteng matanda yun. Binigay niya sa akin ng cellphone para daw may komunikasyon kami. Yun pala, minomonitor niya lang ako. Hoy babae, bingi ka ba? Ihagis mo rito ang dala mong armas at sumama ka sa amin. Muling sigaw ng isang lalaki. Oh, sayo na. Hinagis ni Sofia ang sukbit na bag sa lalaking nagsalita. Bahagya itong umatras nang saluhin ng bag. Nilapitan siya ng dalawa sa mga ito at hinawakan ang magkabila niyang braso. Nakatuon ng pansin sa kanya ng mga lalaki at hindi napansin ng mga ito nang muling bumukas ang elevator. Nakita niya ang 3 pulis na lula ng elevator. Sinabayan niya ng pag-arte ang paglabas ng mga ito. Tulong, mamang pulis! Tulungan niyo po ako! Sigaw niya at sinabayan pa ng pag-iyak. Kaagad humugot ng baril ang mga pulis nang makita ang sitwasyon. Huwag kayong kikilos ng masama. Pulis to. Ibaba niyo mga armas at dumapa kayo. Utos ng isang pulis habang ang kasama naman nito ay nagraradyo. Marahil tumatawag ito ng backup. Kayo ang magkikilos ng masama, kundi sasabog ang ulo ng babaeng to. Banta ng lalaki bago itutok ang baril kay Sofia. No! Ayoko pang mamatay! Nagpumigla si Sofia na parte ng pag-arte niya. Tansya ang bawat kilos niya para maiwasan ang paghihinala ng mga pulis sa plano niya. Iniwas niya ang ulo sa baril ng lalaki at sinadya niya ang pasimpleng atake sa mga ito. Sinisiko niya ang mga nakahawak sa kanya. Dinidiin niya rin ang matulis na takong ng sapatos sa paa ng iba. Nang tuluyan siyang makawala, tumakbo agad siya sa direksyon ng mga pulis. Freeze! Sigaw ng isang pulis at nagbigay ng warning shot. Sinalubong si Sofia ng mga pulis at itinago sa likuran habang nakatutok pa rin ang baril sa mga lalaki. Ngumisi naman si Sofia sa mga kalalakihan na masama ang tingin sa kanya. Walang maghihinala ng totoo niyang ginawa sa rooftop dahil sa full package niyang gayak. Curly hairstyle, heavy makeup, sleeveless red dress, red gloves at high heels. Mukha siyang dadalo sa party at hindi papatay ng tao. Eksakto rin na may indoor party sa gusaling yun ngayon. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang backup ng mga pulis at dinampot ang 8 lalaki. Miss, pwede ka bang magbigay ng statement tungkol sa nakita mo kanina? Tanong ng pulis nang makababa sila mula sa rooftop. Opo, sir. Mahina niyang sabi at kunwaring natatakot sa nangyari kanina. Bumuntong hininga si Sofia bago muling nagsalita. Isa po akong guest sa indoor party na nagaganap sa 9th floor ng gusali. Pumunta lang po ako sa rooftop para magpahangin. Pero nakita ko po mga lalaking yan. Tinakot po nila ako at papatayin daw kapag hindi ako sumama sa kanila. Akala ko po katapusan ko na kanina. Mabuti na lang po at pumunta kayo sa rooftop kung nasa ng mga lalaking yun. Ang totoo niyan ay nag-iimbestiga kami sa nangyaring krimen dito kanina. Magandang pwesto ang rooftop na yun para gawin ang krimen at hindi kami nagkamali. Naroon nga mga salarin na hinahanap namin. Sir, baka balikan po ako ng mga lalaking yun. Natatakot po ako. Don't worry, miss. Mahihirapan silang lusutan ng batas. Bukod sa mga armado sila, nakumpiska rin namin ng isang rifle na hinihinala namin ginamit sa krimen. Ipanatag mo na loob mo, okay? Kami na bahala sa kanila. Salamat, sir. Pagkatapos ng ilan pang mga katanungan, inihatid ng mga pulis si Sofia pa uwi. Pero hindi sa mismong bahay nagpahatid ang dalaga. Nag-commute na lang siya pa uwi sa tunay niyang bahay na malayo sa karamihan. Ngiti-ngiti naman ang dalaga dahil walang hirap niyang nalusutan ng problema. Pagdating sa bahay, naligo muna siya at nagpalit ng pajama at t-shirt. Eksakto rin at tumutunog ang telepono kaya lumapit siya roon. Molinas Residence, how may I help you? Tanong niya pag-angat ng telepono. Hindi ka makakatakas sa akin, shooter. Save your life. Kaagad binitiwan ni Sofia ang telepono nang marinig niya ang tila sumisipol na tunog mula sa labas. Pamilyar yun sa kanya at hindi siya maaaring magkamali na pampasabog yun. Mabilis niyang kinuha ang baril sa ilalim ng unan bago tumalon sa bintana. Kasunod niyon ang pagsabog ng bahay niya. Ramdam pa niya ang init ng apoy sa likuran bago siya pumagsak sa lupa. Ouch! Peste kang matanda ka. Muntik na ako ron ah. May araw ka rin sa akin, Manong. Nakangiwi niyang daing bago bumangon. Si Manong ang tumawag sa kanya. Alam nito ang numero ng telepono niya sa bahay.
Paika-ika niyang binaybay ang kagubatan para makalayo sa nasusunog na bahay. Iiwas muna siya ngayon sa mga kalaban at saka na lang niya babalikan ang matandang yon kapag hindi na masakit ang katawan niya. Malayo na ang nilakad ni Sofia at alam niyang nakalayo na siya sa bahay, pero inabutan siya ng dilim sa daan. Natanaw niya ang isang kalsada at nagtungo siya roon. Liblib na lugar ang kinaroroonan niya at walang bahayan. Mukhang madalang din ang dumadaan na sasakyan sa lugar na yon. Lintik naman oh. Kanina ang swerte ko, pero ngayon ang malas ko na. Nakakainis. Kasalanan talaga to ni Manong. Naiinis niyang reklamo. Matyaga siyang naghintay ng dadaan na sasakyan para makisakay. Pero isang oras na yata siya roon bago siya makakita ng sasakyan. Naiinis siya dahil hindi yun tumigil ng pinapatigil niya. Leche kayo. Siguradong titigil ngayon ng sasakyan na dadaan dito. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo ng driver niyon. Gigil niyang sabi bago hinugod ang baril na nakasuksok sa baywang niya. Ilang sandali pa ay may natanaw ulit sa Sofia na sasakyan. Humarang agad siya sa gitna ng kalsada. Nang malapit na ito ay tinutok niya ang hawak na baril. Napangisi si Sofia nang tumigil ang sasakyan. Nilapitan niya ito at paulit-ulit niyang kinatok ang bintana hanggang buksan nito ang pinto. Nakita niya ang hindi katandaan na driver. Bumaba ka riyan. Bilisan mo. Kundi pasasabugin kong ulo mo. Utos niyang banta sa namumot ng driver. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito kahit nakasuot ito ng makapal na salamin. Parang awa mo na, miss. Huwag mo akong papatayin. Kailangan pa ako ni Senyorito Ivan. Pagmamakaawa nito sa kanya, nanginginig na rin ang kamay nito habang nakahawak sa manibela. Wala akong pakialam. Lumabas ka. Oh shit! Biglang sabi ni Sofia nang may bumaril sa direksyon niya. What the heck? Bulalas niya nang makita ang papalapit na 3 pang sasakyan. Miss, sumakay ka na. Bilisan mo. Maaabutan nila kami kapag hindi pa tayo umalis. Hindi nila pwedeng makuha si Senyorito Ivan. Nagmamadaling sabi ng driver. Hindi nag-atubiling sumakay si Sofia sa backseat. Mabilis na nagmaneho ang driver pagkasakay niya. Nakita niya roon ang walang malay na lalaki na nakahiga sa upuan. Sa tingin niya ay ito ang tinatawag na senyorito ng driver. Miss, pakialalayan naman si senyorito. Baka mahulog siya sa upuan. Utos ng driver. Inuutusan mo ba? Napahinto sa pagsasalita si Sofia na paulan na ng bala ang sasakyan nila. Yumuko siya para protektahan ang sarili. Naramdaman niyang nagpaliko-liko ang pagmamaneho ng driver at naging malikot din sa upuan ang walang malay na lalaki. Napilitan naman siyang hawakan ito para hindi mahulog sa upuan. Bakit kasi hindi mo nilagyan ng seatbelt ang lalaking to? Wala na akong oras kanina, miss. Nakalimutan ko na rin sa sobrang pagmamadali. Alalayan mo muna siya at ako ang bahala sa pagmamaneho. Sagot ng driver na patuloy sa pagmamaneho. Magaling itong magmaneho at nanatili ang distansya sa mga humahabol na kotse. Okay na sana. Kaya lang, wala siyang suot na seatbelt. Inaalalayan pa niya ang lalaking tulog kaya nahihirapan siya sa laki ng bulto nito. Peste, sino bang humahabol sa inyo? Sumusobra na sila. Galit niyang sabi nang wala pa rin tigil ang pagtama ng bala sa sasakyan. Hindi ko sila kilala, miss. Ang alam ko lang ay gusto nilang patayin si Senyorito Ivan at hindi ko pwedeng hayaan yun. Mamamatay muna ako bago nila mahawakan si Senyorito. Malas naman oh. Mas magulo pa yata ang napuntahan ko kaysa sa inalisan ko. Mahina niyang reklamo habang inaayos ang upo ng senyorito. Lalagyan niya ito ng seatbelt para hindi ito gumewang-gewang sa loob ng sasakyan. Pero sumabog na naman ang inis niya nang sumingit ang seatbelt sa upuan at hindi niya yun makuha. Inuubos niyo ang pasensya ko. Sigaw niya dahil sa inis. Humarap si Sofia sa hulihan at binaril ang bubog ng sasakyan. Nang mabasag ang bubog, inasinta naman niya ang sasakyan ng mga humahabol sa kanila. Pero biglang gumewang ang sasakyan nila. Nasiksik siya sa kabilang gilid at napunta pa sa kanya ang katawan ng walang malay na lalaki. Naiinis na talaga ako. Tinulak ni Sofia ang lalaking tulog para ibalik sa pagkakaupo nito. Sinaklangan niya ito at inipit ng 2 tuhod ang katawan nito para manatili ito sa pwesto. Humawak siya sa sandalan ng upuan para hindi sila gumewang.
Pero gumigewang pa rin ang ulo ng lalaki at hindi niya maasintang mabuti ang sasakyan sa hulihan. Hoy driver, ituwid mo lang ang pagmamaneho. Utos niya rito. Hindi pwede, miss. Sa ganitong paraan lang tayo makakaiwas sa mga bala nila. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Sigaw niya rito. Sige. Sumunod ang driver sa utos ni Sofia. Inalis naman ni Sofia ang ulo ng lalaki sa view niya, kaya bumagsak ang ulo nito sa balikat niya. Inasinta niya ang gulong ng nangunguna sa 3 sasakyan na humahabol sa kanila. Nang makuha ang tamang tiyempo, sunod-sunod niyang kinalabit ang gatilyo ng baril. Gumewang ang sasakyan at tumagilid yun sa daan. Halatang nataranta ang mga nasa hulihan niyon at hindi napigilan ang pagsalpok sa sasakyang tinarget niya. Yan ang napapala ng mga taong umuubos ng pasensya ko. Sabi niya habang nakangisi. Who are you? Nagulat si Sofia nang marinig ang namamaos na boses ng lalaki. Tumingin siya rito at nakitang nakatingin din to sa kanya. Tumambad sa kanya ang nanghihina nitong mga mata. Parang saglit lang na nagising ang diwa nito mula sa mahimbing na tulog. I am your dream, senyorito. Matulog ka na lang ulit. Sagot niya rito. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki at unti-unti na ring pumipikit ang mga mata nito. Gising na ba si senyorito? Masayang tanong ng driver. Pero muling nawala ng malay ang lalaki at bumagsak ang ulo sa balikat ni Sofia. Nakatulog ulit siya. Baliwalang sabi ni Sofia bago umayos ng upo. Hinayaan niyang matumba sa upuan ang walang malay na lalaki. Wala siyang pakialam dito dahil ang mahalaga ay wala nang humahabol sa kanila. Mahina pa ang katawan ni senyorito, kaya siguro mabilis siyang nakatulog ulit. Maraming salamat pala sa tulong mo, miss. Kung hindi dahil sa iyo, baka hinahabol pa rin kami ng mga lalaking yun. Tulong? Natawa si Sofia habang umiiling. Hindi tulong ang ginawa ko, manong driver. Iniligtas ko lang ang sarili ko at nagkataon na kasama ko kayo. Pagtatama niya sa sinabi ng driver. Kahit ano pa ang dahilan mo, miss, hindi may kakaila na malaki ang tulong na nagawa mo para sa amin ni Senyorito Ivan. Siya nga pala, ako si Attorney Raul Borja. Anong pangalan mo, miss? Hindi ako interesado sa pangalan mo at wala akong planong magpakilala sa'yo. Ayos lang. Pero kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung ano ang trabaho mo? Tumawa ulit si Sofia. Parang panatag na agad ng attorney habang kausap siya. Sigurado ka ba? Baka pagsisihan mo kapag nalaman ng trabaho ko. Naaaliw niyang tanong. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng abogado kapag nalaman na isa siyang hired killer. Baka maihi ito sa pantalon dahil sa takot. Pero wala naman siyang planong sabihin ng tungkol doon. Hindi siya gumagamit ng codename para lang ipangalandakan sa mga tao ang uri ng trabaho na meron siya. Okay lang kahit hindi mo sabihin, miss. Pero okay lang ba sa'yo kung kukunin kita bilang bodyguard ni Senyorito Ivan? Sa nasaksihan ko kanina, magaling ka makipaglaban at nasisiguro ko na ligtas sa'yo ang senyorito ko. Mas lalong natawa si Sofia sa gustong mangyari ng driver. Pagpatay ang trabaho niya, tapos kukunin siya nitong bodyguard? Isang malaking kalokohan yon. Malaking kalokohan ang sinasabi mo, manong driver. Hindi ko trabaho ang magligtas ng tao. Babayaran kita kahit magkano kapalit ng serbisyo mo. 3 buwan lang, miss. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa kaligtasan ni Senyorito Ivan kapag umalis ako. Hindi ko pa alam kung sinong gustong pumatay sa kanya. Hindi ko yan malalaman kung patuloy akong tatakbo at magtatago kasama siya. 3 buwan lang ang hihilingin ko sa iyo para manatili sa tabi ni Senyorito at protektahan siya. May pakiusap nitong sabi. Hindi mo kilala kung sino ako, attorney. Baka akala mo iligtas ang senyorito mo sa akin. Pero ako pala magpapahamak sa kanya. Hindi tayo personal na magkakilala at ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Hindi ako katiwa-tiwalang tao. Oo, tama ka. Hindi tayo magkakilala. Pero nararamdaman ko na mapagkakatiwalaan at mabait ka, miss. Ako nangangailangan ng tulong sa ngayon. Pero kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pakiusap, pumayag ka na sa inaalok ko, miss. Mananatili ka lang sa villa na pag-aari ni Senyorito. Hindi mo kailangang umalis doon dahil sa kalagayan niya ngayon.
Naisip naman ni Sofia na pabor yun sa kanya para pansamantalang magtago kay Manong. Sa ngayon, mahihirapan pa siyang harapin ang matanda dahil wala siyang armas. Kasamang sumabog ng bahay ang mga armas niya at isang baril lang ang dadala niya. Kailangan niya rin ng pera pambili ng mga bagong armas. May pera naman siya sa bangko pero matutunugan siya ng matandang yon kapag nag-withdraw siya. Isa pa, kailangan niya rin ng bagong trabaho ngayon. Sige, papayag ako. 3 milyon para sa 3 buwan kong serbisyo. Kapag hindi ka tumupad sa usapan, ako mismong papatay sa inyong dalawa ng senyorito mo. Deal? Tanong niya. Okay, miss. Deal. Pagkatapos magkasundo ni Sofia at ni Attorney Borja, tumigil sila sa bahay ng kaibigan ni Attorney. Doktor daw yon na susuri sa kalagayan ni Ivan. Hindi naman nakikisali si Sofia sa usapan at nakikinig lang sa mga ito. Kagigising lang ni Senyorito Ivan simula nang makomatose siya. 2 araw pa lang siya nagigising pero may nagtangka na ulit sa buhay niya habang nasa ospital. Tinakas ko lang si Senyorito pero hinabol nila kami. Natagal lang kami sa pagtakas kaya dinala ko na lang siya rito para masuri mo. Kamusta ang kalagayan niya, Mina? Salaysay ni Attorney sa doktora nang magtanong ito sa nangyari. His breathing and blood pressure are normal. No signs of danger. Mahina pa ang katawan niya, Raul. Hindi pa siya tuluyang nakaka-recover from his comatose state. He needs time to fully recover. Iwasan mo ng stress para mabilis ang recovery niya. Bibigyan ko rin siya ng vitamins para makatulong sa pagpapalakas ng immune system niya. Patuloy na nag-usap si attorney at doktora. Inalis ni Sofia ang atensyon sa dalawa at natuon sa walang malay na lalaki. Malaki ang katawan nito kaya nahirapan silang ilagay sa wheelchair kanina para ipasok sa loob ng bahay ni doktora. Halatang mestizo ito dahil sa blonde nitong buhok. Makinis ito at medyo namumula ang kutis at gwapo ang itsura. Hindi maikakaila na nagmula ito sa mayamang pamilya. Miss, umalis na tayo. Nakuha ko ng mga kailangan ko kay doktora. Pukaw ni attorney sa atensyon niya. Tumayo si Sofia at itinulak ang wheelchair ni Senyorito pabalik sa sasakyan. Muli siyang nagbiyahe at madaling araw na sila dumating sa tinutukoy na villa ni attorney. Bukas na bukas din, paggising ni Senyorito, alis na ako. Ikaw nang bahala sa kanya, miss. Walang problema, attorney. Basta tumupad ka lang sa kasunduan natin. Tutupad ako sa usapan. Basta ligtas sa Senyorito pagbalik ko. Siya nga pala, anong gamit ng kailangan mo? Ipapadala ko na lang dito. May cellphone ka ba? Kukunin ko number mo para may komunikasyon tayo. Wala akong cellphone. Bigyan mo na lang ako. Kailangan ko rin ng mga damit. Higit sa lahat, kailangan ko ng mga baril at bala. Hindi ko magagawa ang trabaho ko bilang bodyguard kung wala akong armas. Hindi sapat ang bala ng dala kong baril. Sige, ipapahanda ako ang mga kailangan mo. Magpahinga ka na. Yun ang magiging silid mo at dito naman si Senyorito. Turin ni attorney sa 2 pinto sa loob ng villa. Nagtungo si Sofia sa magiging silid niya. Malawak yun at maaliwalas. May sarili ring banyo sa loob kaya pumasok siya roon. Kompleto ang gamit sa banyo. May malinis pang towel sa cabinet. Naglinis muna siya ng katawan. Hinubad niya ang maruming damit at naka-underwear lang siyang matulog. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Sofia. Naghilamos muna siya sa banyo at binalot ng roba ang katawan niya bago lumabas ng silid. Hinanap niya ang mga kasama sa loob ng villa. Nasaan kaya ang mga tao rito? Bakit ang tahimik? Tanong niya sa sarili habang naglalakad. Ikaw raw ang bodyguard ko, miss. Nagulat si Sofia nang marinig ang boses ng isang lalaki. Hinanap niya kung nasaan ito at nakita niya si Ivan sa salas. Tulad niya ay nakasuot din ito ng puting roba habang nanonood ng TV. Marahil wala pa rin itong gamit dahil sa biglaang pagtakas kagabi. What's your name? Tanong nito na bahagyang nakabaling ang ulo para tingnan siya. Lumapit si Sofia kay Ivan para hindi ito mahirapan sa pagtingin sa kanya. Umupo rin siya sa sofa na kinauupuan ng lalaki bago tumingin sa pinapanood nito. Nasaan si attorney? Tanong niya rin sa halip na sagutin ang tanong nito. Yan ba ang tamang sagot sa tanong ko, miss? Tumingin siya kay Ivan. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin din sa kanya. Hindi po, senyorito. Hindi naman sagot ang isa pang tanong sa tanong eh.
Kaya mas mabuti kung hindi ka na magtatanong o kaya ay matulog ka na lang ulit. Mukhang bad trip ka kasi at pakasisihin mo ba ako sa pagka-bad trip mo dahil dalawa lang tayo rito. Nakangisi niyang sabi. I'm asking your name, not your explanation. What's your name, Lady Bodyguard? Gustong matawan ni Sofia sa narinig. Hindi siya sanay na matawag na Lady Bodyguard dahil masanay siyang tawagin na shooter. Parang ang bait ng dating kapag Lady Bodyguard ang tawag sa kanya. Mabait naman siya, pero depende sa sitwasyon. Sofia ang pangalan ko, senyorito. I need your full name. Bakit full name ang kailangan mo? Pamamanahan mo ba ako ng mga yaman mo? Balita ko kasi mayaman ka, senyorito. Share your blessings naman para hindi yan pinag-aagawan. Napapahama ka tuloy dahil sa yaman mo. What do you mean by pinag-aagawan? Sino nagsabi sa'yo na pinag-aagawan ng kayamanan ko? At yun ang dahilan kaya napapahamak ako. Oh, hindi ba? Yun kasing iniisip ko dahil may gustong pumatay sa'yo. Kung hindi kayamanan ang dahilan, anong dahilan kaya gusto kong patayin ng mga taong humahabol sa'yo kagabi? May ginawa ka bang krimen para patayin ka nila? Natahimik naman si Ivan. Marahil ngayon lang pumasok sa isip nito ang dahilan kaya may gustong pumatay dito. Bumaling na lang ulit si Sofia sa telebisyon at kasalukuyang ibinabalita roon ang pagkamatay ni Mansalapis. Pinakita rin ang mga nakaposes na 8 lalaki habang isinasakay sa police mobile. Ayon sa balita ay magsisimula na ang paglilitis sa susunod na linggo. Sa lakas ng ebidensya, mukhang sa selda pa rin ang bagsak ng grupong yun. Do you really think it's about my wealth? Muling tumingin si Sofia kay Ivan. Halatang naguguluhan to. May naiisip ko pa bang dahilan bukod sa pera mo, senyorito? I think one of the hospital staff wants me dead. Nanghina ako pagkatapos kong uminom ng gamot at nawalan na ako ng malay. Paggising ko, narito na ako sa villa. Sinabi mo ba kay attorney tungkol dyan? Yeah. Aalamin niya kung sino ang staff na yun. That's good. Mas mabuti kung hindi ka magtitiwala sa mga taong malapit sa'yo. May iwasan mong kapahamakan kapag ginawa mo yun. Even to you? Hindi naman ako malapit sa'yo, senyorito. Does it mean I'm really safe beside you? Makahulog ang umisi si Sofia kay Ivan. Depende sa sitwasyon. What do you mean by that? Huwag kang magtitiwala, lalong-lalo na sa akin, senyorito. Baka mamaya ako palang papatay sa'yo. Huwag kang magkampante dahil pabago-bago ang takbo ng isip ko depende sa sitwasyon. Are you kidding me? Paano ko'y pagkakatiwala ang kaligtasan ko sa'yo kung hindi ka mapagkakatiwalaan? Nagkamali ba si attorney sa pagpili sa'yo bilang bodyguard ko? Pwedeng oo, pwede rin hindi. Depende nga sa sitwasyon, di ba? Ang labo mong kausap, senyorito. Nagagahan ka na ba? Mukhang wala pang sustansya ang utak mo eh. Hindi pa. Magluto ka ng agahan ko. Utos ng senyorito sa kanya. Tumaas naman ang isang kilay ni Sofia. Ako? Inuutusan mo? Baka nakakalimutan mo, senyorito. Bodyguard ako at hindi katulong mo. 2 lang tayo rito sa villa, bodyguard. Sino magluluto? Ako? Baka nakakalimutan mo rin na akong senyorito mo. Hindi ko obligasyon eh pagluto ka. Nainis agad si Sofia at mabilis na dinampot ang remote ng TV na nakapatong sa center table at itinutok sa leeg ni Ivan. Ay kung patayin kaya kita ngayon, senyorito, may magagawa ka ba? Aroganteng umisi si Ivan. Inipit nito ng 2 daliri ang remote control na hawak ni Sofia. Kaya mo bang pumatay, Lady Bodyguard? Nangahamon itong tanong. Mali ang tanong mo, senyorito. Mas tamang tanong ay kung kaya ko bang magligtas ng tao. Baka mas una ko pang mapatay ang taong poprotektahan ko. Bahagyang tumawa si Ivan, pero bumalik din agad ang arogante nitong ngisi sa labi. Komedyante ka rin pala, Lady Bodyguard. Napatawa mo ako sa biro mo. Hindi ako marunong magbiro, senyorito. Sa tingin mo, makapapatay ng remote control? Namamangha nitong tanong. Pwedeng oo, pwede rin hindi. Depende sa sitwasyon. Nakangisi niyang sagot. Laging ganoon ang sagot niya dahil depende naman talaga sa sitwasyon at taong kausap ang bait niya. Nagsukatan ng tingin si Sofia at Ivan. Pareho silang nakikiramdam. Sa tingin ni Sofia ay may ibubuga rin sa isang laban si Ivan kung maayos ang kondisyon ng katawan nito. Ramdam niya yun kung paano nito pigilan ang hawak na remote.
2 daliri lang ang ginamit nito, pero may pwersa na yon. Kapapasok ko lang na balita. Pinaghahanap ngayon ng senyorito ng Espinosa household na si Mr. Ivan Espinosa. Parehong nakuha ng balita sa telebisyon ng atensyon ni Sofia at Ivan. Magkasabay rin silang bumaling sa TV. Sabay rin ang pagbaba ni Sofia sa remote at ang pagbitiw ni Ivan doon. Ayon sa pamilya nito, kagigising lang ni Senyorito Ivan mula sa isang buwan na pagkakakaumatos. Nag-aalala sila dahil kagabi pa ito nawawala sa kinaroroon ng ospital. Ayon sa kuha ng CCTV ng ospital, isang lalaki ang nagtaka sa Senyorito. Kung may nakakakilala sa taong to, ipagbigay alam lamang sa mga numerong ito. Pagpapatuloy ng reporter. Nakadisplay rin sa monitor ang naka-face mask na mukha ni Atty. Borja. Nakilala ito ni Sofia dahil sa suot na salamin ng Ginoo. Atty. Borja didn't inform my family about this plan. Ipapahawak niya ang sarili sa ginawa niya. Sabi ni Ivan. Napansin ni Sofia nang kunin ni Ivan ang cellphone nito at may tinawagan. Base sa pakikipag-usap nito sa kabilang linya, tinawagan nito ang mga kamag-anak. Hinayaan na lang niya ito sa salas at nagluto ng agahan habang hinihintay ang mga gamit na ipapadala ni attorney. Dinagdagan na niya ang pagkain dahil baka isisante agad siya ng senyorito. Nang sumunod na araw, naging maingay ang villa dahil sa pagdating ng mga kamag-anak ni Ivan. Wala yatang planong umalis ang mga ito dahil sa dami ng dalang gamit. Mag-asawa lang naman ang dumating, pero naramdaman ni Sofia na parang masikip sa loob ng villa kaya lumabas na lang siya. Malapit sa beach ang villa kaya pinili na lang niyang maglakad sa dalampasigan. Dala niya ang cellphone na pinadala ni attorney kasama ang iba pa niyang gamit. Hindi rin niya inalis ang isang baril sa bewang niya. Palagi siyang handa lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Nang mapagod sa paglalakad ay umupo si Sofia sa buhangin. Pinagmasdan niya ang kulay asul na dagat. Payapa yon at nakaka-relax tingnan. Why are you here, Lady Bodyguard? Bumaling ang tingin ni Sofia nang marinig ang boses ni Ivan. Rente itong naglalakad palapit sa kanya habang nasa bulsa ang 2 kamay. Mas lalo niyang napansin ang pagkamestizo ni Ivan sa paglipas ng mga araw. Senyorito talaga ang dating nito dahil kulang na lang ay subuan niya ito sa pagkain at paliguan. Hindi yata ito nawawala ng utos sa kanya na minsan ay kinapipikon na niya. Pero kailangan niyang tiisin kaysa naman umalis siya at baka matuntun pa siya ng mga hitman ni Manong. Sa villa ay mas ligtas siya, tapos may sahod pa siya. Anong ginagawa mo rito, senyorito? Kailan ka kaya sasagot muna bago magtanong, Lady Bodyguard? Palagi nilang tanong ang isinasagot mo sa mga tanong ko. Dapat nagpapahinga ka ngayon at hindi naglalakad dito. Baliwala niyang sabi bago muling tumingin sa dagat. Hindi rin ako makakapagpahinga ron dahil sa tita ko. Kung ano-anong kinukwento niya sa akin, naiingayan ako. Sagot nito bago umupo sa tabi niya. Magkasundo tayo sa bagay na yan, senyorito. Nasanay kasi ako na walang kasama at naninibago ako kapag maingay ang paligid ko. Hindi ako sanay. Where's your family? Patay na sila at ulila na ako simula nung 11 years old pa lang ako. Walang buhay niyang sagot. We're the same. Wala na rin ang mga magulang ko. Pero kamamatay lang nila a year ago dahil sa car accident. Malungkot nitong sabi. Condolence, senyorito. Naramdaman ko rin ang sakit na naramdaman mo. Matagal nang wala ang pamilya ni Sofia, pero ramdam pa rin ng dalaga ang sakit sa pagkawala ng mga ito. Biktima ng unfair na batas ang mga magulang niya. Idiniin sa kasong kidnapping at murder kahit nagmagandang loob lang ang mga ito para tulungan ang isang bata na natagpuan sa basurahan. Mahirap lang sila at wala silang laban sa mga hudas na nakaupo sa pwesto. Yun din ang dahilan kaya sumama siya kay Manong noon para i-recruit siya nito. Nagsanay siya para maging assassin at piling biktima lang ang tinatrabaho niya. Pinipili niya ang mga halangang kaluluwa na hindi kayang parusahan ng batas dahil sa pera. Yeah, but still I'm thankful. Nariyan pa rin ang tito at tita ko na tinuturing ako bilang tunay na anak. Malapit din kami ng pinsan ko at silang nag-aasikaso sa akin nung nakomatos ako. Sabi ni Ivan. Bakit ka pala nakomatos, senyorito? Curious niyang tanong. Car accident. Talaga? Paano? Bumangga ang isang truck habang nakatigil ang kotse ko sa gilid ng kalsada. My plan is to buy flowers for my parents that time. But accident really happened unexpectedly.
Hindi pa ako nakakalabas ng sasakyan pero sumalpok na ang truck sa kotse ko. Ayon kay Tito, lasing daw ang driver at nasa kulungan na to ngayon. Muling tumingin si Sofia kay Ivan nang marinig ang dahilan ng aksidente nito. There's something fishy about your accident, senyorito. Sinadya man yun o hindi, nagdudusa na ngayon ang driver sa kulungan. Sabi ni Ivan na walang kahit anong sama ng loob sa boses. Mukhang kontento ito sa sinapit ng lasing na driver. Umayos ng upo si Sofia sa buhangin dahil nagbago ang direksyon ng araw na napunta sa pwesto niya ang sikat niyon. You know what really surprised me? Muli nitong sabi. Ano? Tanong ni Sofia bago tumingin kay Ivan. Bahagya siyang napapikit nang may tumamang liwanag sa mga mata niya. Bahagya niyang hinarang ang kamay sa liwanag. Sinundan niya ng tingin kung saan nagmumula ang liwanag mula sa pagitan ng mga daliri. Nasurpresa ako dahil nag-uusap tayo ng maayos ngayon. Matino ka rin pala kausap, Lady Bodyguard. Akala ko puro ka lang reklamo. Natatawang sabi ni Ivan. Nagulat si Sofia nang mapagtanto kung ano ang liwanag na tumama sa mga mata niya. Reflection yon ng sikat ng araw mula sa lens ng rifle at may isang sniper na aatake sa kanila. Hindi na niya pinansin ang sinabi ni Ivan. Kaagad niya itong dinambahan. Gumulong sila sa buhangin kasabay ng sunod-sunod na putok sa kinauupuan nila kanina. Naging mabilis ang kilos ni Sofia. Hinugot niya ang baril sa baywang habang gumugulong sila ni Ivan. Tinuon niya ang mga paa sa buhangin para huminto sila sa paggulong. Lumubog ang paa niya sa biglang tigil, pero magandang posisyon yon para magpakawala ng putok sa taong nasa itaas ng punong kahoy. Napangisi siya nang makita ang pagkahulog ng sniper. Sofia! Tumingin si Sofia kay Ivan nang marinig ang pangalan niya mula rito. Nakahiga ito sa buhangin habang nakaupo siya sa tiyan nito. Nakakailang ang posisyon nila. Pero mas nakuha ang pansin niya sa ekspresyong pinapakita ni Ivan. Gulat itong nakatingin sa kanya at sa baril na hawak niya. Proof na kaya kong pumatay, senyorito. Nakangisi niyang sabi rito. You really know how to handle a gun? Pahayag nito. Malamang, bodyguard mo ako at hindi maid. Huwag ka masyadong magulat dahil normal lang to sa katulad ko. Lumalabas talaga ang talent ko, depende sa sitwasyon. Tinapik niya ang pisngi ni Ivan bago umalis sa ibabaw nito. Tumakbo siya patungo sa nahulog na sniper, pero wala ito roon. Peste, nakatakas pa. Dapat pala tinuluyan ko na. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa marka ng dugo sa lupa. Ano yung putok na narinig ko? Sigaw ng tita ni Ivan nang lumabas ito mula sa villa. Kasunod nito ang asawa. Panginoon ko, Ivan! Ano nangyari sa'yo? Tumakbo ang ginang patungo kay Ivan. Halos madapa pa ito sa pagmamadali. Lumapit naman kay Sofia ang tito ni Ivan. Sandali itong tumingin sa baril na hawak niya bago tumingin sa kanya. Miss, bakit may baril ka? Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Sinaktan mo ba siya, ha? Galit nitong tanong sa kanya. Tito, bodyguard ko si Sofia. At normal lang na may hawak siyang baril. Hindi ako ang sinaktan niya. Pagtatanggol ni Ivan kay Sofia nang lumapit ito sa kanila. Bodyguard mo siya, Ivan? Ang sabi mo kanina ay maid mo siya rito sa villa. Bakit hindi namin alam na may bodyguard ka pala? Sinong kumuha sa kanya? Sunod-sunod na tanong ng ginang sa pamangkin. Kinuha siya ni Attorney Borja, tita. I'm sorry kung inilihim ko to sa inyo. Mas gusto ko sana ay manatiling lihim ang tungkol sa bodyguard ko para sa kaligtasan ko. Hindi na po biro ang mga nangyayari. Maging dito sa villa ay nasundan ako ng mga taong gusto pumatay sa akin. Iho, okay lang naman yun sa amin. Kaya lang, mapagkakatiwalaan ba talaga ang bodyguard na to? Opo, tita. May nagtangka sa buhay ko ngayon lang at iniligtas po ako ng lady bodyguard ko. Kaya lang, nakatakos po ang salarin. Senyorito, mas mabuti pa siguro ay bumalik ka na sa loob ng villa. Susundan ko lang ang bakas ng taong nagtangka sa buhay mo. Singit ni Sofia sa usapan. Sige, mag-iingat ka, Sofia. Saad nito bago siya umalis. Nakaalalay kay Ivan ang tita nito patungo sa villa. Nanunuri naman ang tingin ng tito nito kay Sofia bago sumunod sa dalawa. Samantala, pagdating sa loob ng villa, hindi na tinigilan ni Lomira si Ivan tungkol sa pagiging bodyguard ni Sofia. Pinapakinggan lang naman ni Ivan ang sinasabi ng tiyahin, pero hindi roon nakatuon ang pansin niya. Naiwan yata ang isip niya sa mga nangyari kanina.
Ang totoo ay kinabahan siya sa maaaring mangyari sa kanila ni Sofia. Pero mas kinabahan siya nang makita ang kakaibang ngisi ni Sofia pagkatapos barilin ng sniper. Ivan, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Pukaw ng tiyahin sa atensyon ni Ivan. Yes, tita. Sagot na lang niya kahit hindi niya naunawaan ang sinasabi nito. Good. Isasama ka namin pabalik sa rancho. Hindi ka naligtas dito. Ano po? Gulat niyang sabi nang marinig ang sinabi ng tiyahin. Nakikinig ka ba talaga, Ivan? Tanong naman ng tiyuhin niya. Sorry, Tito Carlos. Iniisip ko lang ang nangyari kanina at kung sino ang gustong pumatay sa akin. Paano ko nasundan ng killer dito? Pamilya lang natin ang nakakaalam sa lugar na to. Ivan, hinawakan ni Lomira ang kamay niya. Huwag kang magagalit kung sasabihin ko to, iho. Alam kong malapit kayo sa isa't isa ni Atty. Borja at ayokong sirain ang maganda niyong samahan. Kaya lang, hindi ka ba nagtataka kung bakit dito kanya dinala sa villa imbis na iuwi ka sa rancho? Pwede rin siyang magsumbong sa mga pulis tungkol sa nangyari sa'yo, pero hindi niya ginawa. Sa halip ay kumuha pa siya ng bodyguard mo at hindi natin alam kung saan niya nadampot ang babaeng yun. Ni hindi nga natin alam ang background niya. Pinagkatiwala ni attorney ang kaligtasan mo sa isang estranghera. Huminga ng malalim si Ivan. Hindi na niya alam kung anong iisipin niya. Si Atty. Borja rin ang isa sa pinagkakatiwalaan niya maliban sa kanyang pamilya. Kung totoong ito ang traidor, masasaktan talaga siya. Hindi makabubuti sa kalagayan ni Senyorita ang sinasabi mo, ma'am. Bawal sa kanyang ma-stress. Singit ng boses ni Sofia. Tumingin si Ivan sa direksyon ng dalaga. Lumapit ito sa kanila habang seryosong nakatingin sa tiyahin niya. Nagtaka siya nang makitang dumudugo ang braso nito. Kaagad siyang tumayo at tiningnan ang sugat nito. Anong nangyari, Sofia? Ayos ka lang ba? Bakit may sugat ka? Napalaban lang, senyorito, pero nakatakas pa rin ang hudas. Sagot nito bago tumingin sa direksyon ng mag-asawa. Ma'am, sir, kung maaari po sana isama niyo si senyorito pabalik sa rancho. Sa tingin ko po kasi mas ligtas siya roon. Yan din ang sinasabi ko kanina kay Ivan. Mas mabuti pa siguro ay ihanda mo ng mga gamit niya at tatawagan ko ang driver namin. Magpapasundo kami ngayon din. Utos ni Lomira. Sige po, ma'am. Teka lang, lady bodyguard. Pigil ni Ivan kay Sofia. Gamutin mo muna ang sugat mo. Daplis lang to ng patalim, senyorito, malayo sa bituka. Kahit na, posible pa rin na magkaroon ng infection yan kapag hindi nilinis agad. Mamaya mo na ihanda ang mga gamit ko. Ihanda mo rin ang mga gamit mo dahil sasama ka sa akin. Ivan, hindi mo siya pwedeng isama sa rancho. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Pagtutol ni Lomira. I insist, tita. Bodyguard ko si Sofia at kung nasan ako, naroon din siya. Sige na, Sofia. Linisin mo na ang sugat mo at ihanda mo ang mga gamit natin. Masusunod po, senyorito. Nanibago si Ivan dahil magalang makipag-usap si Sofia ngayon. Napansin din niya ang bahagyang ngiti sa labi nito bago umalis. Misteryoso talaga ang babae. Minsan, kakaiba itong tumingin na para bang may masama itong binabalak. Sana tama ang desisyon mong ito, Ivan. Seryosong sabi ni Carlos. Huwag na po kayong mag-alala, tito. Tama ang desisyon ko na isama siya saan man ako magpunta. Parehong araw rin ay nagtungo sa rancho sina Ivan at Sofia kasama ang mag-asawa. Mananatili muna sila roon hanggat hindi pa bumabalik sa dati ang lakas ni Ivan. Isang buwan nang mabilis na lumipas. Pakiramdam na Ivan ay unti-unti nang bumabalik ang lakas niya. Nakatulong sa kanya ang maaliwalas na tanawin sa rancho para makapagpahinga ng maayos. Malamig din at fresh na fresh ang simoy ng hangin doon. Idagdag pa ang pananatili ni Sofia sa tabi niya. Mas lalo niya itong nakikilala habang kasama niya ito. Mabait si Sofia kahit parang nagbabanta palagi ang mga tingin nito kapag inuutusan niya. Wala namang pinagbago ang pagrereklamo nito bago sumunod. Sumasagot na rin ito ng maayos kapag tinatanong niya. So far, wala namang panganib sa buhay niya habang nasa rancho. Senyorito, tumawag sa akin si Atty. Borja at pinasasabi niya na magkikita kayo sa susunod na araw. May nakalap daw siyang impormasyon tungkol sa mga nagtatangka sa buhay mo. Sabi ni Sofia. Kasalukuyang kumakain ng agahan si Ivan, kaya napatingin siya sa dalaga. Nakatayo ito sa gilid ng mesa at matyagang naghihintay na matapos siya sa pagkain.
Bakit sa'yo tumawag si attorney at hindi sa akin? Matagal na rin siyang walang paramdam Iniiwasan daw niyang matrace ng kalaban ng kinaroroonan mo. Nag-iingat lang siya. Narito naman ako para sabihin ng mga pinapasabi niya. Nasaan daw siya? Bakit hindi na lang siya pumunta rito? Muli niyang tanong bago pinagpatuloy ang pagkain. Wala siyang sinabi kung nasaan siya, senyorito. Nababahala rin si attorney kung pupunta siya rito. Baka masundan siya ng mga kalaban at hindi yun makakatulong sa sitwasyon mo. Mas mabuti kung sekreto ang pakikipagkita mo sa kanya at walang makakaalam maliban sa ating dalawa. Tinapos ni Ivan ang pagkain at maingat niyang inatras ang upuan bago tumayo. Kumain ka na ba, Lady Bodyguard? Formal niyang tanong kay Sofia. Kumunot ang noon ni Sofia at halata ang pagtataka sa muka. Hindi naman siya nagtatanong ng mga ganoong bagay sa Lady Bodyguard niya. Pero ngayon, mukhang kakaiba na rin siya. Nagbabago na rin ang pakikitungo niya sa babae. Nagiging komportable na siya rito kumpara noong una. Pakiramdam niya ay safe siya kapag nasa tabi ito. Katatapos ka lang kumain, senyorito. Bakit mo tinatanong? May ilog malapit sa rancho. Gusto kong pumunta ron ngayon. Samahan mo ako. Hindi ka pwedeng lumabas. Baka may nagmamasid sa riyan at matuntun ka ng humahabol sa'yo. Isa pa, kailangan mo magpahinga para tuluyang lumakas ang katawan mo. Malakas na ako. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo kung gaano ako kalakas? Kayang-kaya kitang buhatin, Lady Bodyguard. Huwag kang mayabang, senyorito. Magpahinga ka na lang sa silid mo. Lalabas lang ako. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang. Paalam ni Sofia bago siya talikuran. Bumuntong hininga si Ivan at sinundan na lang ng tingin si Sofia. Hindi pa nagtatagal pagkaalis ni Sofia ay dumating naman ang tita niya. Ivan, kailangan kitang makausap. Napansin ni Ivan na hindi mapakali ang tiyahin niya at palagi itong tumitingin sa direksyong tinahak ni Sofia. Tungkol saan, tita? Sa opisina ng Tito Carlos mo tayo mag-usap. Hinila ni Lomira si Ivan patungo sa opisina ng tiyuhin sa rancho. Nakita naman ni Ivan ang tiyuhin doon kasama ang hindi pamilyar na lalaki. Abalang nag-uusap ang mga ito nang mapansin silang pumasok. Bakit narito kayo, Lomira? Hindi pa tapos ang meeting namin ni Mr. Ocampo. Tanong ni Carlos. I'm sorry, honey. Akala ko tapos na kayo. Aalis na lang kami. Halika na, Ivan. Paumanin ni Lomira sa dalawang ginoo. It's fine, Mrs. Espinosa. Babalik na lang ako sa ibang araw. Nakangiting tigil ni Mr. Ocampo kay Lomira. Magpapaalam muna ako, Mr. Espinosa. Asahan mo magandang balita sa mga susunod na araw. Sabi naman ng matandang bisita kay Carlos. Maraming salamat, Mr. Ocampo. Nasa likod mo lang ako. Nag-shake hands ang dalawa bago lumabas si Mr. Ocampo. Ano bang meron at dito pa kayo pumunta ni Ivan, Lomira? Muling hinila ni Lomira si Ivan palapit sa kinauupuan ni Carlos. Umupo ito sa 3-seater sofa katabi ang binata. Carlos, nagpadala ng report ang investigador na kinuha natin para alamin ang background ng bodyguard ni Ivan. Anong impormasyon naman ang nakuha niya? Teka, pinaimbestigahan niyo si Sofia, tita, tito? Singit na tanong ni Ivan sa usapan ng mag-asawa. Of course, iho. Kailangan naming masiguro na wala siyang masamang motibo sa paglapit sa'yo. Baka mamaya, tauhan pala siya ni Atty. Borja. Alam mo namang hindi kami nagtitiwala sa abogadong yun. Sagot ni Carlos. Wala pa tayong ebidensya na si attorney ang may gawa ng mga pagkatake sa akin, tito. That's why we hired an investigator, Ivan. Tingnan mo ang pinadalang report ng investigator tungkol sa bodyguard mo. Sabat naman ni Lomira. Binigay nito ang cellphone kay Ivan. Tinanggap yun ng binata at binasa ang nilalaman ng files na naroon. Natigilan siya nang mapagtanto kung tungkol saan ang report. Parang tambol na bumundol sa kaba ang dibdib niya habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga larawan ni Sofia bilang hit woman. Mahirap paniwalaan na ganoon ang dating trabaho ng lady bodyguard niya. Kahit na medyo misteryosa ang katauhan nito at may pagkaastig ito, hindi niya kailanman inisip na isang assassin ng dalaga. Siguro naman malinaw na sa'yo ang lahat, Ivan. Wika ni Lomira. Simula sa aksidente ng mga magulang mo hanggang sa pag-atake sa'yo sa villa ay kagagawan lahat ni Atty. Borja, iho. Ang kinuha niyang bodyguard ay hindi talaga bodyguard, kundi isang assassin. Mayayaman ang target ng lady bodyguard mo at magkasabwat sila ni attorney. Hindi kaligtasan mo ang hangad ni attorney kundi ang kamatayan mo.
Sino bang nasa matino ang pag-iisip na kukuha ng assassin para maging bodyguard? Mag-isip-isip ka nga, Ivan. Isisante mo na ang babaeng yun bago ka pa mapahamak. At tigilan mo na rin ang pakikipag-usap kay Attorney Borja. Kumuha ka na lang ng ibang abogado. Babalang utos pa ni Lomira sa kanya. Magpapahinga na ako, tita. Imbes ay sagot lang niya sa tiyahin. Binalik ni Ivan ang cellphone sa tita niya at diretsong lumabas sa opisina ng tito niya. Magulo pa ang isip niya at gusto niyang mapag-isa. Ngunit hindi siya dinala ng mga paa sa sariling silid. Natagpuan na lang niya ang sarili na patungo sa sasakyan niya. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho palabas ng rancho. Pero napahinto siya sa pagmamaneho nang makita si Sofia at Mr. Ocampo sa gilid ng daan. Kinabahan siya habang nakikita ang walang emosyong mukha ni Sofia habang nakatutok ang baril nito sa Ginoo. Parang hindi ito magdadalawang isip na patayin si Mr. Ocampo. Sunod-sunod siyang bumusina para kunin ang atensyon ni Sofia. Sofia, anong ginagawa mo? May pupuntahan tayo. Halika na. Sabi niya pagtigil ng kotse sa tapat nito. Binaba ni Sofia ang baril at muling sinuksok sa baywang nito. Nagmamadali itong lumapit sa sasakyan niya. Binuksan nito ang pintuan bago sumakay. Magmaneho ka na, senyorito. Seryosong utos ni Sofia. Tahimik na nagmaneho si Ivan. Sumulya pa siya kay Mr. Ocampo sa side mirror. Nakita niyang nakasunod ang tingin nito sa sasakyan nila. Bakit mo tinutukan ng baril si Mr. Ocampo, Sofia? Anong ginawa niya para maging ganoon ang reaksyon mo? Tanong ni Ivan nang makarating sila sa tabing ilog. Doon niya napiling pumunta para magpalipas ng oras at para makausap na rin ang lady bodyguard niya. Hindi sumagot si Sofia. Nakatingin lang ito sa ilog at paulit-ulit na bumubuntong hininga. Sa ganitong anggulo niya nakikita ang side view ni Sofia. Matangos ang ilong nito at malantik ang pilik mata. Napansin din niya ang krus na tattoo malapit sa tenga nito. Target mo ba si Mr. Ocampo, lady bodyguard? Oo. Walang gatol nitong sagot. Totoo bang kumikitil ka at target mo ang mayayaman at mga politiko? Nakuha ni Ivan ang buong atensyon ni Sofia. Tumingin ito sa kanya at hindi niya nagustuhan ang pinapakita nitong ekspresyon. Nakangisi ito at parang kinukumpirma sa kanya na tama ang sinabi niya. May problema ka ba sa pagiging assassin ko, senyorito? Mapaglaro nitong tanong habang unti-unting gumagalaw ang kamay patungo sa baril nito. Kinakabahan man sa maaari nitong gawin, pero nanatili pa rin ang tiwala ni Ivan kay Sofia. Hindi niya inaalis ang tingin niya rito. Tulad ng nasa villa sila, muling nagsukatan ang mga tingin nila. Ngunit siya na rin ang unang sumuko. Ngumiti siya kay Sofia na ipinagtaka nito. Nothing, and I don't really care. You're my lady bodyguard, period. Sabi niya. Sinunod lang niya ang pakiramdam na hindi siya sasaktan ni Sofia. Tama naman siya dahil muli nitong ibinaba ang kamay. Hindi ka natatakot na baka patayin din kita, senyorito? Marami kang pagkakataon para patayin ako, Sofia. Sa loob ng isang buwan, palagi tayong magkasama. Madalas ay tayo lang dalawa. Pero kahit isang beses ay hindi mo pinagtangkaan ang buhay ko. Ngayon may pagkakataon ka rin para patayin ako, pero hindi mo ginawa. Hudas lang ang pinapatay ko at hindi ka isang Judas. Kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon, senyorito. Isa pa, hired bodyguard ako ngayon at hindi assassin. Tapos na ako sa trabahong yun. Sagot nito sa kanya bago muling tumingin sa ilog. I'm curious about that. Why did you enter the job? Sa ganoong paraan ko lang maigaganti ang pagkamatay ng mga magulang ko. Mabibigyan ko rin ng hustisya ang mga taong sinamantala dahil wala silang pera. Kung hindi para sa kanila ang batas, ako ang gagawa ng batas para sa kanila. Seryoso at matatag na sagot ni Sofia. Namangha si Ivan sa pinapakitang tapang ni Sofia. Oo, at pumapatay ito sa maling paraan. Pero maganda naman ang hangarin nito. Kaya lang, mali pa rin yun sa mata ng Diyos at ng ibang tao. Labag yun sa batas at maaari pa rin itong makulong. Pinapahanga mo ako, Sofia. Pero delikadong ginagawa mo. Kalimutan mo na ang dati mong trabaho at manatili ka na lang sa tabi ko. Tutulungan kitang linisin ang bakas ng pagiging assassin mo. Believe me, magagawa ko yun sa loob ng isang araw lang. Offer niya rito. Hindi niya gugustuhin mapahamak ang lady bodyguard niya sa ganoong uri ng trabaho. Lady bodyguard mo na ako, senyorito. Marunong akong tumupad sa usapan namin ni Attorney Borja kahit wala kaming kontrata. Mabait kasi ako at tumutupad sa pangako, depende sa sitwasyon.
Nakangising sabi ni Sofia sabay tingin sa kanya. Sinabayan pa yon ng ihip ng hangin na nagpagalaw sa nakatali nitong buhok. Hindi na malaya ni Ivan na pinagmamasdan na pala niya ang pisikal na itsura ni Sofia. Maamo ang mukha nito sa kabila ng matalim na tingin. Nagbabago naman ang ekspresyon sa mga mata nito kapag nakangiti. Sexy rin ito kahit paborito nitong isuot ay leather jacket at jeans. Nakabukas ang jacket nito ngayon at litaw ang kaseksihan nito sa suot nitong puting sando. Maputi at makinis ang balat. Wala talagang mag-aakala na dati itong assassin. Sofia, may boyfriend ka na ba? Nagulat si Sofia sa tanong ni Ivan. Maging si Ivan ay nagulat din sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Nasa isip niya ngayon, pero naisatinig pala niya. Hindi naman niya binawi ang tanong dahil interesado rin siyang malaman ang tungkol doon. Senyorito naman, bakit naging interesado ka ngayon sa love life ko? Out of the topic ang tanong mo ah. I'm curious how you handle the situation with your love life and with your job. Sa uri ng trabaho ko, hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng kahinaan. At speaking of kahinaan, may nagbanta sa akin na papatayin niya ang kahinaan ko. At hindi ko hahayaan yun. Kaya kailangan kong umalis, senyorito. What? Why? Bulalas niyang tanong. Tumawa naman si Sofia. Sa reaksyon mo, senyorito, parang ayaw mo akong umalis ah. Remember, kumikilos ako depende sa sitwasyon. Baka mamaya, mainis na ako sa sobrang utos mo at hindi ko namalayan na ikaw pala magbabalik sa dati kong trabaho. Nagbabagong buhay na ako. Hayaan mo muna akong umalis. Paano mo ako babantayan at poprotektahan kung wala ako sa tabi ko? Ikaw ang lady bodyguard ko, kaya bawal kang umalis sa tabi ko. Seryoso at kunot noon niyang tutol sa gusto ni Sofia. Bodyguard mo pa rin ako, senyorito. May tatapusin lang ako at ipapakita ko sa'yo kung sino ang nagtatangka sa buhay mo. Believe me, kaya kong tapusin ang problema mo sa killer mo. Remember, dati ko yung trabaho. Alam ko kung paano sila kumilos at mag-isip. Paano naman ang tungkol sa sinabi ni Atty. Borja? Sinong makakasama ko kapag nakita kami? Oh, tungkol nga pala ron. Tumawag ulit si attorney kanina. Cancel daw muna ang pagkikipagkita niya sa'yo. Napansin daw kasi niya na may mga nagmamasid sa paligid niya. Para masigurado, hindi muna siya magpapakita sa'yo. Do you think I can trust him? Ikaw ang makasasagot niyan, senyorito. Mas matagal mo siyang nakasama kaysa sa akin. Gusto na rin ni Ivan bumalik sa dati niyang buhay. Ang bumalik sa pamamahala ng rancho, makipag-transact sa ibang negosyante, at syempre ang makipag-date. Hindi yung palagi na lang siya sa loob ng mansyon para manatiling ligtas. Kung hindi niya problema ang sariling kalusugan, baka natapos na niya ang problema. Pinipigilan siyang kumilos ng tito at tita niya dahil daw bawal sa kanyang ma-stress. Si Atty. Borja naman ay kumikilos din para malutas ang problema niya. Pero nagdadalawang isip siya sa totoo nitong motibo. Wala siyang pagpipilian ngayon kundi magtiwala sa kakayahan ng lady bodyguard niya. Wala rin siyang pakialam kahit ano pa ang trabaho nito dati. Naniniwala siya na nagbabagong buhay na si Sofia. Masaya siya na siya ang nagbigay ng pagkakataon sa dalaga para magsimula ng bagong buhay. Mangako ka na hindi ka mapapahamak, Sofia. Mag-iingat ka. Malakas na tumawa ang babae. Hindi naman maunawaan ni Ivan kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Why? Did I say something funny? Naguguluhan niyang tanong dito. Tumigil si Sofia sa pagtawa, pero nanatili ang ngiti sa labi nito. Senyorito, bodyguard mo ako at hindi jowa. Feel na feel mo naman ang pagsasabi na mag-iingat ako. Ano yun? Jowa lang ang peg? You're my bodyguard, Sofia. But I can make you my girlfriend if I want. Wow, biruin mo yun? Alam mo pala kung ano ang jowa? Pinabilib mo naman ako, senyorito? I'm serious, Sofia. Seryoso rin ako, senyorito. Tatapusin ko ang problema mo at hindi ito ang oras para pag-usapan ng bagay na yan. Bumalik ka na sa rancho. Tatawagan na lang kita kapag kailangan ko ang kooperasyon mo. Seryoso nitong sabi sa kanya. Not after your promise, Sofia. Pagmamatigas niya. Ang kulit naman ng senyorito ko. Napangiti si Ivan sa sinabi ni Sofia. Pakiramdam niya ay inaangkin siya ng dalaga. At sa hindi malamang dahilan ay para bang nagwala ang puso niya. Okay, para mapanatag ka. Ako, si Sofia Molina, ay nangangako kay Senyorito Ivan Espinosa
na mag-iingat at hindi mo papahamak sa pag-alis ko. Nangangako rin ako na babalik sa tabi niya at tatapusin ang problema. Okay na ba yon, senyorito? Okay, good. Nakangiti niyang sagot. O siya, balik ka na sa rancho. Ihatid mo ako sa sasakyan, Lady Bodyguard. Grabe, senyorito, magpapahatid ka pa sa akin? Ilang hakabang lang ang gagawin mo at makakarating ka na sa sasakyan mo. Ang lapit lang oh. Inuutusan kita bilang senyorito mo. Ngumuso naman si Sofia at inirapan siya. Naaliw naman si Ivan sa pinakitang ekspresyon ng dalaga. Madalas ay napipilitan lang itong sumunod sa mga utos niya. Sa ganoong paraan ay naaaliw siya na makitang napipikon ito. Pero wala namang choice kundi sumunod sa kanya. Halika na, senyorito. Nagpatiuna ito patungo sa sasakyan niya. Pero hinawakan niya ito sa pulsuhan. Hinila niya palapit si Sofia at niyakap. Naramdaman niyang natigilan ito habang nakakulong sa mga bisig niya. Tandaan mo, sa tabi lang kita mananatili. Mag-iingat ka, Sofia, at ipangako mong babalik ka. Sabi niya bago ito pakawalan. Sumakay si Ivan sa kotse at ngumiti pa siya kay Sofia bago paandarin yon. Mas lalo naman siyang natawa nang pakitaan siya nito ng middle finger bago irapan. She's annoying, but still cute. Nakangiti niyang sabi bago tinahak ang daan pabalik sa rancho. 1 buwan at 2 linggong eksaktong nakalipas nang magpaalam si Sofia kay Ivan. Natuwa ang tito at tita niya sa pag-aakalang tinanggal niya sa trabaho ang dalaga. Umpisa nang malaman niya ang natuklasan ng mga ito tungkol sa pagiging assassin nito. Ngunit lihim naman silang bumubuo ng plano ni Sofia at attorney kapag magkausap sa telepono. May lihim siyang numero ng cellphone upang hindi matrace ng sino man. Isang gabi, hindi mapakali si Ivan sa kanyang silid. Pabagsak siyang umupo sa motorized wheelchair na naroon sa silid niya. Pinabili niya yon nang umuwi siya sa rancho. Bihira niyang gamitin ang wheelchair noong naroon pa si Sofia. Pero nang umalis ito ay napabadalas ang pag-upo niya roon. Pakiramdam niya'y palaging mahina ang katawan niya. Aaminin niya, namimiss na niya ang presensya ni Sofia sa tabi niya. Yun ang dahilan ng panghihina niya. Hindi sapat na magkausap lang sila sa cellphone. Gusto na niya itong makasama, pero hindi pa pwede. May kailangan pa silang tapusin bago mangyari yun. Ivan, gising ka pa ba? Narinig niya ang boses niyang tiyahin sa labas ng silid niya. Tinatamad siyang maglakad kaya pinaandar na lang niya ang wheelchair patungo sa pintuan at binuksan yun. Bakit po, tita? Tanong niya nang mabungaran ng tiyahin. Dumating ang pinsan mo. Pinapatanong niya kung gusto mo raw uminom ngayong gabi. Matagal na raw kayong hindi nagkikita simula nang maaksidente ka. Hihintayin ka niya sa porch. Sige po, pupunta na ako. Matamlay niyang sagot. Masama bang pakiramdam mo, iho? Nag-aalalang tanong ni Lumira. Okay lang po ako, tita. Tipid niyang sabi sa tiyahin. Pupuntahan ko lang po si Carl. Paalam niya rito. Sige, iho. Pinindot ni Ivan ang driving control ng motorized wheelchair patungo sa porch. Pero nagtaka siya nang walang tao roon pagdating niya. Babalik na sana siya sa loob ng mansyon. Pero natigilan siya nang makita ang grupo ng kalalakihang palapit sa kanya. Ivan, long time no see, cousin. Saad ng isang boses mula sa likuran niya. Humarap siya rito. Carl. Seryoso niyang sabi sa pangalan ng pinsan nang makita itong nakangisi. Anong ibig sabihin nito? Sino mga lalaking yan? Tanong niya nang makitang lumapit dito ang mga lalaki. Sila ba? Turo nito sa mga lalaki. Mga tauhan ko sila, pinsan. Alam mo ba kung kanino ko sila gagamitin? Sa'yo. Tumawa si Carl, pero nanatiling seryoso si Ivan. Ibig sabihin, ikaw ang may kagagawa ng mga aksidente ko. Ikaw bang gustong pumatay sa akin, Carl? Pinsan, nakala ko ba'y matalino ka? Ikaw ang head ng Espinosa household, di ba? Ikaw ang senyorito ng rancho. Pero ngayon mo lang naisip ang bagay na yan? Ang hina mo naman. Bakit hindi mo alam na ako ang bumaril sa'yo sa villa? Kung hindi dahil sa bodyguard mo, wala ka na sana ngayon. Hanga rin ako sa babaeng yun. Nalaman niya kung saan ako nagtatago. Magaling siya sa mano-manong laban, pero hindi niya ako nahuli. Mas magaling pa rin ako sa kanya. Hindi pinahalata ni Ivan na alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Sinabi na yun sa kanya ni Sofia at kasama sa plano nila ang nangyayari ngayon.
Nakilala ni Sofia si Carl noong makita ng dalaga ang family picture nila sa rancho. Sinabi ni Sofia na ang pinsan niya ang nakasagupa nito noon sa villa at ang nagtangkang bumaril sa kanya. Pero nanatili siyang mukhang inosente dahil kailangan nilang mahuli ang salarin sa sarili nitong bibig. At yun ang nangyayari ngayon. Anong dahilan kaya ginagawa mong bagay nito, Carl? Dahilan? Ano nga bang dahilan, Mom, Dad? Baling ni Carl sa isang direksyon. Sinundan ni Ivan ng tingin ang tinitingnan ni Carl. Umigting ang panga niya nang makita roon ang Tito Carlos at Tita Lomira niya. Lumabas na ang mga traidor sa angkan nila. It's because of your wealth, Ivan. Nasanay na ako sa pamamahala ng rancho at mas mabuti kung ako na mag-aasikaso nito, maging ng iba pang kumpanya ng pamilya mo. Hindi mo na kailangan bumalik, Ivan. Mas makabubuti rin kung tuluyan ka nang mawawala sa landas namin. Sagot ni Carlos na tila nagmamalaki pa. Kinalma ni Ivan ang sarili. Tama si Sofia. Kayamanan niya ang dahilan kaya gusto siyang patayin ng mga taong humahabol sa kanya. Nasurpresa lang siya dahil kamag-anak niya ang salarin at ang mga ito na mismo ang nagkumpirma niyon. Matagal niyang pinagkatiwalaan ng mag-anak na ito, pero mali pala siya. Maging ang mga magulang niya noong nabubuhay pa ay buo ang tiwala sa mga ito. Binabaliwala niyo na ba ang pagiging magkadugo natin, Tito Carlos? Seryoso niyang tanong sa tiyuhin. Matagal na, Ivan. Sagot ni Lomira. Hindi ka namin tinuturing na kadugo. Kung hindi lang humaharang si Atty. Borja, matagal ka na sanang wala sa mundo at solo na namin ang kayamanan mo. Pasasaan ba't mahuhuli rin namin ang matandang abogadong yun? Pero sa ngayon, ikaw muna ang uunahin namin. Idispatcha nyo na yan. Utos pa ni Lomira sa mga lalaki. Tumatawang tumayo si Ivan mula sa motorized wheelchair niya. Magaling kung ganun, pero may sasabihin muna ako bago niyo ako patayin. Mariing sabi niya sa mga ito. Sige, magbigay ka na ng huling mensahe mo, pinsan. Total naman, hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Mayabang na sabi ni Carl. Nakalimutan yung tungkol sa lady bodyguard ko. Tumawa ang tatlo. Matagal na siyang sisante, Ivan. Paalala ni Carlos. Wala siyang magagawa sa sitwasyon mo ngayon. Kahit tumawag ka pa ng tulong, hindi ka pa rin makakawala sa amin. Really, Tito? Then let's see. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Ivan bago sumigaw. Lady Bodyguard, tama ang sinabi mo sa akin. Lalabas ang totoong salarin kapag kampante ako sa paligid. Yun ang dahilan kaya hinayaan mo akong bumalik sa rancho kasama ang mga kamag-anak ko. Ito sila ngayon at kinukumpirma ang hinala mo. Magpakita ka na para malaman nilang nasa loob ka pa rin ng mansyon at hindi tuluyang umalis. Nagulat ang lahat nang biglang namatay ang ilaw sa buong mansyon. Mabilis na nagtago si Ivan nang bumalot ang dilim sa paligid. Narito ako, senyorito. Sabi ng boses ni Sofia mula sa dilim. Maya-maya ay naririnig ni Ivan ang daing ng mga lalaki. Hinala niya ay umaatake si Sofia mula sa dilim. Hindi rin nagtagal ay bumalik na ang ilaw. Nakatayo si Sofia sa gitna ng mga nakahandusay na tauhan ni Carl. Binitiwan nito ang hawak na 2 tubo. Walang duda na si Sofia ang nagpatumba sa mga kalaban. Ayos ka lang ba, Sofia? Tanong niya bago lumapit dito. Ayos lang ako, senyorito. Tinamaan din pero malayo sa bituka. Sagot nito bago alisin ang suot na salamin at tinapon sa sahig. Ang sakit sa mata ng night vision glass na to. Bakit kasi ganito ang binili ni attorney? Rifle ang hiling ko pero ito ang binigay niya. Ayaw niya ng madugong laban. Mabuti na lang walang barilang mga to, kundi yari ako. Reklamo ni Sofia. Narito rin ba si Atty. Borja? Oo. Kailangan ko rin ng kooperasyon niya kaya tinawagan ko siya nang makita ang pagdating ng pinsan mo kanina. Pinuslit ko lang siya paloob para hindi nila makita. Nasaan siya? Baka sinusundan ng tumatakas mong mga kamag-anak. Tapos na kasi ang ganap niya rito. Grabe. Ang laki ng abag ni attorney sa pagpatay at pagbuhay ng switch ng ilaw. Pagod na pagod yata si attorney sa ginawa niya. Nakangisi nitong sabi. Napangiti si Ivan nang muli niyang makita ang ekspresyon na iyon ni Sofia. 2 linggo na itong lihim na nakabalik sa mansyon at nanatili lang sa atik. Nakahanda na sila sa sitwasyong ito simula nang malaman niya ang lahat mula kay Atty. Borja.
Naipunan nito ang mga ebidensyang magpapatunay na kamag-anak niya ang salarin sa pagkamatay ng mga magulang at pagtatangka sa buhay niya. Palihim silang nag-uusap tatlo at naging mapagmasid na rin siya sa kilos ng tinuturing niyang pamilya. Sinunod niya ang sinabi ni Sofia na huwag magtiwala sa taong malapit sa kanya. Masyado siyang minaliit na mga kamag-anak at akala ng mga ito ay nahulog na siya sa patibong ng mga to. 2 linggo na lang ang natitira sa kontrata namin ni Attorney Borja, senyorito. Muling sabi ni Sofia. I'll extend your contract, Lady Bodyguard. Gagawin kong permanente ang trabaho mo. Gusto ko'y mananatili ka lang sa tabi ko. Hindi pa pwede sa ngayon, senyorito. Natapos ko na ang problema mo at oras naman para tapusin ang sarili kong problema. Hayaan na natin sa mga pulis ang pagtugi sa tinutukoy mong manong, Sofia. Walang magagawa ang mga pulis sa bagay na to, senyorito. Hindi mapaparusahan ng batas si Manong. Ito lang ang batas na magpaparusa sa kanya. Tukoy nito sa baril na nasa baywang. Humugot ng malalim na hininga si Ivan. Tutol siya sa gagawin ni Sofia, pero hindi niya ito mapipigilan. Desidido itong tapusin ang koneksyon nito sa dating trabaho. Mangako ka na babalik sa tabi ko pagkatapos ng gagawin mo, Sofia. Ngumiti si Sofia. Pangako, senyorito. Babalik ako at hindi na aalis sa tabi mo. Habang wala ako, nariyan naman si attorney. Bibigyan ka niya ng pansamantalang bantay mo. Aalis na ako. Nariyan ang mga pulis na datampot sa mga lalaking to at sa mga kamag-anak mo. Okay. Mag-iingat ka, Sofia. I'll wait for you. Panghahawakan ni Ivan ang salitang babalik si Sofia at hihintayin niya ang pagbabalik nito kahit gaano pa yun katagal. Sa maigsing panahon ay agad niyang narealize na may pagtingin siya sa dalaga sa kabila ng nakaraan nito. Samantala, sa isang tagong lugar sa gilid ng kabundukan, may isang maliit na kubo kung saan nakatira si Manong. Nakarating sa matanda ang balita na nahuli ng mga pulis ang mag-anak na Espinosa dahil kay Senyorito Ivan at kay Attorney Borja. Sa loob ng 3 buwan ay nagbaba agad ng hatol ang korte ng habang buhay na pagkabilanggo sa mag-anak. Wala na silang pakinabang sa akin ngayon. Kailangan kong maghanap ng panibagong sponsor. Sabi ni Manong. Iniwan ng matanda ang nakabukas na computer bago ito lumabas sa sikretong lagusan sa pader ng maliit na kubo. Kinuha nito ang lumang jacket at sombrero bago sinuot. Dinampot din ito ang lumang basket sa gilid bago lumabas ng kubo. Disguise yun ni Manong para magmukhang kaawa-awang matanda na nagsusumika para makakain sa araw-araw. Kailangan niyang gawin yun para manatiling sekreto ang negosyo niyang puro iligal. Sinuong ni Manong ang masukal at mapunong daan hanggang sa makarating sa tinatagong sasakyan. Inalis niya ang takip ng sasakyan bago sumakay. Hinubad niya ang disguise at pinalitan ng 3-piece suit ang damit niya. Nang maayos ang lahat, papaandarin niya sana niya ang sasakyan nang mapansin niya ang babaeng nakatayo sa tabi ng puno. Nakasandal ito habang hawak ang cellphone na nasa tenga. Narinig ni Manong ang tunog ng cellphone sa loob ng sasakyan. Nakita niya ang hindi pamilyar na cellphone at kasalukuyang tumatawag ang pangalang Shooter doon. Sinagot niya ang tawag at muling tumingin sa babae sa may puno. Shooter, akala ko hindi na tayo magkikita pagkatapos nating magkita sa rancho ng mga Espinosa. Kamusta ka na? Balita ko, nilinis ni Attorney Borja ang bakas ng pagiging killer mo. Nagbabagong buhay ka na ba? Pangaasar ni Manong sa kabilang linya. Hindi pa, Manong. May kailangan pa akong tapusin bago tuluyang magbago. Alam mo naman, trabaho lang at walang personalan, di ba? Una-una lang yan, kaya uunahan kita sa pagkakataong to. Salamat sa mga itinuro mo sa akin, pero ililibing ko na yon kasama mo. Paalam, Mr. Ocampo. Pagpatay ng tawag ni Sofia, ay narinig naman ni Manong ang matinis at mabilis na tunog ng isang timer. Tumingin siya sa likuran ng sasakyan at nakita ang time bomb doon. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan para lumabas at umiwas sa bomba. Pero hindi na siya nakaalis. Sumabog ang bomba bago pa niya buksan ang pintuan ng sasakyan. Nakatingin lang naman si Sofia sa nagliliyab na sasakyan. Madali lang sa kanyang malusutan si Manong dahil ito ang nagturo sa kanya. Ginamit lang niya ang mga natutuhan mula rito. Rest in peace, Manong.
Sana maging mabait ka na sa susunod mong buhay. Ang tulad mong salot sa lipunan ay dapat maagang sumasama sa big boss niyo sa impyerno. Sabi niya bago muling pinindot ang switch ng bomba sa hideout ng matanda. Agad yung nagliyab, sa kanya iniwan ang lugar. Tinupad ni Sofia ang pangako kay Ivan na babalik siya sa tabi nito at tatanggapin ang permanenteng trabaho na alok nito sa kanya. Pero parang gusto na rin niyang mag-quit dahil mas tumindi ang pagiging senyorito nito. Kahit simpleng bagay na kaya nitong gawin tulad ng pagsasali ng tubig sa baso, pagkuha ng cellphone sa center table, pag-aayos ng necktie, pagpunas ng pawis kapag pinagpapawisan ito, sa paglilibot sa rancho ay iuutos pa sa kanya. Lady Bodyguard. Tawag na naman ito sa kanya habang nagpapahinga pagkatapos kumuha ng merienda ng senyorito. Ano na naman ang iuutos mo, senyorito? Naiinis niyang tanong. Maghanda ka. Samahan mo ako sa date ko mamayang gabi sa tabing ilog. Date? Isasama mo pa ako kahit sa date mo? Ano naman ang gagawin ko lang, senyorito? Maraming kang gagawin dun, Lady Bodyguard. Maliban sa babantayan mo ako, wala rin akong uutusan kapag may kailangan ako. E di magsama ka ng katulong. Magbabantay lang ako, senyorito. Huwag mo akong gawing utusan. Sumusobra ka na. Whether you like it or not, it's your responsibility to stay beside me. Kasama kita kahit saan ako pumunta. Nakangisi nitong sabi. Walang pagpipilian si Sofia, kundi sumunod kahit napipikon na siya sa pagiging palautos ni Ivan. Nahihirapan din siya sa pabalik-balik nitong utos, pero pakiramdam niya ay ginagawa lang yun ni Ivan para pansinin niya. Hindi pa nagkakamali ang kutob niya at napatunayan niya yon nang sumama siya sa sinasabing date ni Ivan. Nasaan ang kadate mo, senyorito? Bakit walang tao rito? Hindi naman siguro imaginary diwata ng ilog ang kadate mo, no? Tanong agad niya nang makitang walang tao sa tabing ilog maliban sa kanilang dalawa. Nagkalat ang floating light sa tubig. May bonfire malapit sa pampang katabi ng dalawang upuan at isang mesa. May pagkain din sa mesa at isang bote ng wine. Ikaw ang date ko ngayon, Sofia, at hindi diwata ng ilog. Umupo ka na. Ako? Bakit ako? Gulat siyang tumingin kay Ivan. Nakangiti ito at parang nagsasayaw sa mga mata nito ang refleksyon ng apoy mula sa bonfire. Bakit hindi ikaw, Sofia? Yun ba tamang sagot sa tanong ko, senyorito? Sagot niya nang maalala ang una nilang pag-uusap sa villa. Ganoon din ang sinabi sa kanya ni Ivan nang magtanong siya. Hindi. Hindi naman sagot ang isa pang tanong sa tanong. Yun ang sinabi mo noon. Natawa naman si Sofia. Naalala pa pala ni Ivan ang eksaktong sinabi niya noon. Mahal kita, Sofia. Yun ang dahilan kaya ikaw ang i-date ko ngayon. Napatigil sa pagtawa si Sofia. Nararamdaman talaga niya na may gusto si Ivan sa kanya. Pero nakakagulat din palang marinig yon mula rito. Ang senyoritong palautos na ito ay nagkagusto sa Lady Bodyguard na may masamang nakaraan. Hindi ka panipaniwala, pero mukhang seryoso talaga si Ivan sa nararamdaman nito para sa kanya. Titig na titig ito sa kanya at nagpapakita ng kasiyahan ng mga mata nito. Hinawakan ni Ivan ang mga kamay niya. Walang dahilan para hindi kita piliin, Sofia. Kahanga-hanga kang babae. Malakas, matalino kahit mareklamo. Kasalanan ko rin naman kung bakit ka nagrereklamo. Inuutusan kita palagi kahit hindi naman kailangan. Yun kasi ang paraan ko para magpapansin sa'yo. Nakakatawa pero ngayon lang ako nang limos ng pansin mula sa isang babae. Kakaiba ka kasi at gusto ko rin makuha ang pagmamahal mo. Sana hayaan mo akong ligawan ka. Ngumiti naman si Sofia. Ramdam niya ang pagiging totoo at tapat ni Ivan sa sinabi nito. Gusto rin niyang malaman kung hanggang saan tatagal ang senyoritong ito sa panliligaw sa kanya. Sige, senyorito. Pumapayag ako na ligawan mo. Malawak na ngumiti si Ivan. Hinalikan nito ang kamay niya bago niyakap. Ngunit may ibang plano si Sofia para maging magaan ang trabaho niya. Nang sumunod na mga araw, sinimulan ni Ivan ang panliligaw kay Sofia. Palaging nakakatanggap ng bulaklak si Sofia mula sa binata. Parang nabaliktad ang trabaho nilang dalawa. Si Ivan na ngayon ang nagsisilbi sa kanya.
Alagang-alaga siya ni Ivan at tinuturing na senyorita. Mahal kong senyorita, ito na ang merienda mo. Malambing na sabi ni Ivan habang may hawak na tray ng merienda. Nakaramdam naman ng hiya si Sofia. Kahit hayagan siyang nililigawan ni Ivan, hindi pa rin maikakaila na bodyguard siya nito at ito ang head ng Espinosa household. Hindi siya sanay na espesyal ang trato nito sa kanya. Senyorito, wag mo nang gawin yan. Nakakahiya. Mahina niyang sabi rito kahit dalawa lang naman silang naroon. Hindi nakakahiya ang pinapakita kong pagmamahal para sa'yo, Sofia. It's fine. Gusto ko rin ng pagsilbihan ka. I love you, and I will always make you feel special. Napansin ni Sofia na masaya si Ivan sa ginagawa nito, kaya hindi na lang niya ito pinigilan. Hinayaan na lang niyang ipakita ng kanyang senyorito ang pagmamahal sa kanya. At alam niya sa sarili na nahuhulog na rin siya sa kabutihan nito. Salamat sa pagmamahal, senyorito. Masaya ako na nakilala kita kahit hindi maganda ang una nating pagkikita. Para sa akin, maganda ang lahat ng bagay simula nang makilala kita, Sofia. Akala ko noon panaginip lang na makita kita sa kandungan ko. Pero narinig ko ang sinabi mo noon. Tama ka. You are my dream. Ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay. I love you, aking senyorita. Mahal din kita, senyorito. Natigilan si Ivan. Nakatulala lang ito habang nakatingin sa kanya. Hindi mawari ni Sofia kung anong iniisip nito kaya yumuko na lang siya. Hindi siya sanay magpakita ng pagmamahal, lalo na ang sabihin pa yun sa taong mahal niya. Lumaki siyang matigas ang puso at expose sa karahasan, kaya pati siya ay nagulat sa sarili niya. Hindi niya akalain na marunong din pala siyang magmahal sa isang lalaki. Pakiramdam niya'y babaeng-babae siya. Maingat na hinawakan ni Ivan ang mukha ni Sofia. Bahagya nitong inangat yun. Nagulat si Sofia nang bigla siyang halikan ni Ivan sa labi. Kaagad tumugon ang tibok ng puso niya sa masuyo at puno ng pagmamahal nitong halik. Thank you for saying what you feel, love. Masaya ako na marinig ang salitang yan mula sa'yo. Pinasaya mo ako, aking senyorita. Pinasaya mo rin ako, Ivan. Tinuruan mo ako magmahal at tinanggap mo ako kahit na ano pa ako. Binigyan mo ako ng chance na magbagong buhay. Hindi mo ako hinusgahan. Salamat. I love you, aking senyorito. Nangilid ang luha ni Sofia, pero bago pa tumulo ang luha niya, ay niyakap na niya si Ivan. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng labis na pagmamahal at sa taong hindi pa niya inaasahan na mamahalin siya. Sadyang unpredictable ang buhay at puno ng sorpresa. Masaya siya na si Ivan ang sorpresang dumating sa buhay niya. Sinulit ni Sofia at Ivan ang pagiging magkasintahan habang nanatili ang dalaga sa trabaho niya bilang bodyguard ni Ivan. Permanenteng trabaho yun at habang buhay pa. Makalipas ang 3 taon, nagdesisyon na silang magpakasal at walang nagbago sa setup ng mga trabaho nila. Patuloy sa pamamahala ng rancho at mga negosyo si Ivan, habang si Sofia ay lady bodyguard pa rin ito at asawa ng nag-iisang senyorito ng Espinosa household. Ngayon, isa na siyang certified senyorita. At ang paparating nilang baby ay magiging prinsesa naman ng kanilang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.